Mahilig ka bang gumamit ng iyong mobile phone habang nagpapagas? Ano ba talaga ang dahilan bakit ipinagbabawal ang paggamit ng ating mobile phone habang tayo ay nasa petrol station? So, alam ko matagal nyo ng tanong yan mga kahawan. Halina po kayo at pag-usapan natin yan. Alam niyo po, dito ho sa amin sa petroleum ay bawal na bawal talaga ang paggamit ng telepono. Pag po kayo ay sasampa sa drilling rig or production platform, hindi po allowed magdala ng cellphone. Ano ba talaga ang dahilan bakit hindi pwedeng magdala ng cellphone? Yan po ay tatalakayin natin ngayong araw na to. Bubusisiin po natin. Meron po akong ditong camera. Kasi allowed naman po kaming gumamit ng camera, especially pag po kami ay magmamonitor ng progress ng trabaho, pag mag-audit, pwede po kaming gumamit ng camera. Pero alam niyo po ba mga kahuan, na you should comply first all the requirements bago niyo ito magamit. The first one, kailangan niyo po ng hot work permit. Pangalawa, under hot work permit is gas testing certificate. At pangatlo, dapat intrinsically safe itong camera na to. Siguro mapapaisip kayo doon sa una, kasi hot work permit. Kasi pag sinabing hot work permit, involved po diyan ang mga hot work activities like welding, grinding, lahat ng may open flame, lahat ng may sparks or heat involved sa trabaho, ayan po ay under ng hot work permit. Ayan po ay mga hot work activities. Ngayon mapapaisip kayo at mapapatanong marahil bakit kasama ang paggamit ng camera sa hot work activities. Pipindutin mo lang naman to, kukuha ka lang naman ng larawan or ng pictures. Bakit hot work permit? Sasagutin ko po yan later on. Yung gas testing certificate, yan po ay katibayan na walang anumang hydrocarbons or anumang flammable gases na present sa environment na kung saan gagamitin nyo po itong camera na to. At pangatlo, intrinsically safe. Sasagutin ko na po yan kung bakit kailangan ng hot work permit. Alam nyo po ba mga kahuan that this camera meron po yung maliit na spark na po pwedeng pagmulan or mag-trigger ng apoy at explosion. Yung pong tinatawag na source of ignition. Ang ibig sabihin po ng intrinsically safe ay sinisecure, siniselyaduhan yung specific electronic component ng camera na to para hindi siya maging source of ignition, especially sa hazardous environment na kung saan ay may flammable gas sa environment. Now you know na ito palang simpleng camera na to ay pwedeng magdala ng panganib, At alam niyo po ba na ang camera na to ay may tinatawag na lithium-ion battery. And this lithium-ion battery is highly flammable and could catch fire and could trigger explosion pag hindi natin na-handle ng maayos. And do you know, mga kahawan, na ang lithium-ion battery na to is the same battery na meron ang inyong mobile phone. Kaya, dadalhin niyo pa ba ang inyong mobile phone sa gasoline station? May idea na po kayo at alam kong klarong-klaro. Kaya bawal gumamit ng phone sa gasoline station. So, punta naman tayo mga kahawan sa gasolina. So, syempre, gasoline station may gasolina. Alam niyo po ba na ang gasolina ay mabilis pagmula ng apoy? Bakit kaya? Kasi po, mayroon pong dalawang katangian ng gasolina na lubhang mapanganib. The first one po ay mababa po yung flash point. Ang ibig sabihin po ng flash point, ito po yung mababang temperatura na kung saan ang flammable liquid na kagaya ng gasolina ay may kakayahang sumingaw. Yung po tinatawag na flammable vapor. At tandaan ho natin na ang flash point po ng gasolina is negative 43 degrees Celsius. Ibig sabihin, kahit sa malamig na temperatura, ang gasolina ay pwedeng sumingaw at yung singaw na yan ay pwedeng pagmulan ng sunog or pagsabog. Kasi may advantage po kasi pag mataas ang flash point. Ibig sabihin, hindi agad siya magre-release ng flammable gas or flammable vapor. So, pangalawa po, ang gasolina po ay denser than the vapor density ng hangin. Ang advantage po kasi pag magaan ang isang vapor density ng isang flammable liquid, yan po ay madaling mahipan at mapalad ng hangin kung saan. Pero ang gasolina po ay mas mabigat ng halos 4 na doble sa vapor density
ng hangin. Kung kaya nga po ang vapor density ng gasolina ay may kakayahang gumapang sa lupa, sa karsada at pumunta sa sulok-sulok hanggang sa ilalim ng inyong sasakyan. Kung kaya nga siguro may nababalitaan kayong aksidente or collision na kung saan tumagas ang gasolina, mamukat mo ay naglagablab na rin ang buong sasakyan dahil nga po sa katangian ng gasolina na mas mabigat kumpara sa vapor density ng hangin. So mga kahawan, baka naman sabihin nyo, Pinoy safety man, I've been using my phone several times pag nagpapagas, wala naman nangyayaring aksidente. Tandaan ho natin, mga kahawan, na accidents happen when we least expect them. Wag na po nating antayin na may mangyari pang hindi maganda or aksidente bago po tayo mag-ingat, bago po tayo maliwanagan na talagang bawal po ang paggamit ng ating mobile phone. So mga kahawan, ang inyong Pinoy safety man ay nagmamalasakit lamang. Nasa inyo pa rin po ang pagpapasya sapagkat ang ibig ko lamang po, kayo at ang inyong pamilya ay laging ligtas sa umang ng panganib at laging malusog ang inyong pangangatawan. So hanggang sa muli mga kahawan, ingat and God bless.